Hi guys! So, for today's video, i-review natin itong pinadala ni Bluety na power station. This is Bluety EB3A. And, yeah, actually nagamit na namin to sa most recent camping namin. Pwede nyo din i-check yon. Di natin mag-unbox kasi na-unbox na namin to. So, sa box na to, ang laman niya is power cord for solar. Kung meron kayong solar or pwede nyo siya bilhin separately. Better if may solar kayo, lalo na kung mag-stay kayo for more than 3 days, ganyan. So, another power cord para sa mga power outlet. And user manual. And on how to use it, on how to charge it. Dito rin kung yung mga specifications ng product. Actually, pwede nyo rin pala i-download yung app para makontrol nyo yung EB3A. And certificate. And another user manual or warranty card. Warranty card ata. Yeah, warranty card. And of course, yung pinaka-power station natin. Ayan. So, ito na yung pinaka-power station natin. DC output. Pwede nyo gamitin ito sa pag-charge ng device gamit ang sasakyan natin. And ito, yung input. Kung saan nyo siya pwede saksak sa mga power outlet gamit yung power cord na pinakita ko kanina. Ayan, dalawang USB port para pag-charge ng devices. Tapos USB C to C, fast charging to. Tapos dalawang output na 220 to 240 volts. Tapos meron ding ilaw, flashlight. Ayan. Isang medium, isang high, then wala SOS. Isang medium, isang high, tapos SOS. Ayan. So, ngayon, meron tayong charge na 66%. Meron din siyang wireless charging sa ibabaw. Then, yung handle niya. Tapos, nandito pala yung exhaust fan. Kasi kapag sinacharge natin yung mga devices natin dito gamit yung power station, umiinit din siya. Actually, pag sinacharge mo din yung mismong power station ng Bluety, maririnig nyo din to na naglalabas ng init. So, para hindi masira yung mismong device. Supported niya up to 600 watts, pero nabasa-basa ko rin, napanood ko rin sa iba na hindi tayo pwede mag-charge, or pwede naman din, pero at least sana wag atataas ng 400 watts, 401 watts para mas ma-prolong yung battery life nung power station. Try natin mag-charge ngayon ng mga device. So, kagaya namin, minsan nag-work kami sa camp. Testing natin ang laptop. So, sasaksak nyo lang dito sa output na 220 to 240 volts. Ayan. So, yun, tumulog na siya, nag-charge na siya. At kumakarga siya ng output niya is maabot ng 15 to 17 watts. Tama ba? Ayan. Depende kung ginagamit nyo rin siya, tumataas pa rin siya. So, kung i-charge nyo lang yung mismong device, ayan. Sa 66%, merong 9.5, 11 hours, depende. Tapos, try natin mag-add ng cellphone. Ayan, usually ito mga ginagamit natin, mga madalas natin sina-charge. So, dito natin isaksak sa USB. Separate yung power on niya, so you have to press this.
Ayan, charging na rin siya. Magdagdag pa tayo. Tingnan natin kung gaano karami ang kaya niya. Try naman natin sa C2C charging. Ayan, charging na rin siya. At sa tatlong device, isang laptop, dalawang mobile device, dalawang phone, meron pang remaining na up to 5 hours if charge nyo lang siya ng hindi nyo ginagamit. So, 66% pa rin. Ang total output na natin is 34 watts, 35 watts. Testing naman natin itong electric fan na ginagamit namin sa camping. Sa USB port ulit. Ayan, charging na rin siya. And total output na natin is nag-range na siya sa 38 watts. And may 65% battery pa tayo. Remaining battery life is 4 hours. Take note, 4 hours yan sa 65%. So, hindi pa siya full charge. So, mas matagal pa kung naka-full charge natin to. Testing naman natin yung isa pang electric fan. So, sa camping, dalawang electric fan ginagamit namin. Tag-isa kami. Saksak naman natin siya sa isa pang power outlet. Gamit tong saksakan na to. Ayan. So, sa lahat na nakasaksak, isang laptop, dalawang cellphone, dalawang electric fan, total output na natin is 56 watts with remaining 3 hours na battery life ng power station on a 65% battery charge. So, yan. Kita naman na kaya nyong i-support yung mga pang-camping needs natin. Especially if kailangan nyo mag-work, kailangan nyo mag-charge ng cellphone, laptops. Ayan, kaya siya. Pakita ko naman sa inyo yung wireless charging niya. So, all you have to do is patong lang yung cellphone sa ibabaw. Dito sa nakalagay na wireless charging output. Papatong lang natin. Ito. Then, yan. Nag-charge na siya. Ayan. So, all in all, sobrang helpful na meron kaming power station sponsored by Blue Yeti. Sobrang helpful na to dahil sa mga camping trips namin, nakakapag-charge kami ng mga devices, especially nag-vlog kami. So, nag-charge kami ng mga cameras namin, cellphones, ganyan, and laptop. So, pag hindi namin mag-transfer ng files and mag-work sa camp, sobrang helpful nito. Actually, kahit hindi lang sa camp, kahit sa bahay nyo, kapag nag-brown out, once na nung nag-brown out sa bahay namin, nagamit namin itong power station sa electric fan, sa ilaw. Ayan, nung natutulog kami kasi gabi na nung nag-brown out. So, very helpful. Komportable kami. Check out Blue Yeti sa kanilang Facebook page, Instagram, and official website, of course. Gamitin niyo yung discount code namin, yung voucher na meal, EB3A. Lalagay ko siya dyan sa screen. And, yun, may 3% discount sa Blue Yeti EB3A na product. So, thank you for watching, guys.